The Pod Network Entertainment. Hi girls! And boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister let's! CR tayo, let's go! Hi, Alright. Jeannie. Hello. It's just the two of us again. Oo nga. Hirap talaga pag mga female host no? Ang daming mga ganap sa buhay. Oo. Anak, trabaho. Pero, yun nga, isa sa mga inaasikaso natin, yung mga schooling ng mga kabataan. Ask ko lang, sa panahon ngayon, smart pa rin ba ang i-enroll ang mga anak sa all boys at all girls school? Anong point ba nito? Yung mga exclusive girls and boys school. Oo nga. Binabasa Ako, kasi tayo, di ba? oo. Kahit nung bata ako, hindi ko din alam kung anong point ng puro all girls. Kasi all girls ka, no? Hindi, grade Oo, school mo is co-ed Nag-all girls ako sa nung high school. Miriam. Tas O rin, all co-ed, girls din. high school na. Baliktad pala ang alam ko sa'yo. Akala ko all girls ka nung high school. So, grade school, Miriam, tapos lumipat ka nung high school. Oo. Which is, I think, mas proper in terms of the setup. Anyway, because we have this message that we saw somewhere. Oo. Sabi niya, hi moms, parang she's trying to consult and get some advice. She mentioned, my daughter studies in an all-girls private school and currently at grade 7. Of course, having girl-to-girl crushes or relationship starts around this stage. And it's really inevitable, especially in her school. I am lucky that my daughter shares to me everything. Her classmate confessed to her feelings confessed her feelings to her, but feelings is not mutual and they just remain classmates. She's also with a circle which I just found out that some are lesbian and has their own crush or girlfriend from the same school. Now that she has been sharing this with me and even to the whole extended family, especially during dinner time, is something I value. My mom, who is also hearing her stories, can't help but be protective that I should guide her to explain this situation to her. Me as a mom is not judging her and her friends for just being true to themselves, or maybe I'm more open to this kind of generation compared to my mom. Now, my question or concern is how to handle it. I just need enlightenment on how I can discuss this with her and not just getting insights from an overly conservative or biased mother. Mm-mm. Kanyang Ikaw ba, concern. bias ka ba? Conservative ka ba? Hindi eh. Hindi ako conservative eh. Siguro kasi parang napaggitnaan na tayo ng Gen X tsaka Gen Z. Parang somewhere in between tayo yung age natin, Jeannie. So somehow we're still conservative in a sense na we're not overly woke. But at the same time, we're open to other things. Hindi tayo close-minded. Oo. Pero ako pag nagbibigay ako ng parang kung tinitignan ko yung situation, binabase ko siya sa experience ko eh. Mm. So, nung bata kasi ako, no, dito nung all-female, ayun, yung sa Miriam nga, may point na nagkaroon ako ng crush na babae. Tapos Mm. nagdadamit ako ng panlalaki. Alam mo yon? Pero yung crush mo na babae, mukha siyang lalaki o maganda siya? Hindi, maganda siya. So butch ka. Oo, parang gano'n. Parang gano'n. So may point na nagandahan talaga ako sa kanya. Tapos parang kung hindi ko, alam mo yun, yung parang andali lang masway nung, paano Panahon ko ngayon. tinuloy ko yun? E di tibu ako Oo. ngayon. Alam mo, nag-gets mo yung ibig sabihin. Oo. Pero, in my heart now, babae naman talaga ako. Mm. Kahit nung Kasi bata ako, parang babae pagka naman all-girls talaga school ako. ka, limited talaga yung nakikita mo eh. Eh paano if you have, lalo na kung your hormones mo, nandun na sa, ano bang tawag dun? Romance? Hindi eh. Ay, yung parang Parang yung kilig. crush, may Naghahanap ka mga ng kilig. crush ka. Oo. Crush, oo. So pag nasa punto ka na ng ganun, tapos environment mo, panay same gender, ang hirap naman talaga to adjust. Para Hahanap siyang ka dun sa box mo lang. oo, para siyang PBB syndrome. Yung Mm. nagkaka-crush ka sa loob, tapos hindi mo naman talaga mini-mean kasi feeling mo yun na yung buhay mo. Alam mo yun? Oo. Parang si Bianca Gonzalez, pati kanino siya na-link dati? Kay Zanjo? Ay, Na parang hindi hindi ko naman alam. talaga sila bagay. Oo yata eh. Parang ganun.
Pero Si ano, Nonong ba na-link to someone back then? hindi, Nag-chismis hindi, pa eh. No? hindi, Wala, hindi. di ba? Wala, kasi puro kalokohan lang siya. Para siyang more on kuya-kuya siya sa loob eh. Kasi mga bata yung kasama niya. At saka hirap dito kasi grade 7, you're searching for your identity. You're searching for yourself, what you like, what you Oo. don't like. And then, you don't have the entire buffet of options. Kumbaga. Oo, buffet Di talaga. ba? Oo. Kami rin eh. Ganun din nangyari sa scenes ko eh. Na may mga nanliligaw sa akin. Mm. Tapos, sila yung butch. Ako yung maganda. Yeah. Oo. Pero, dadating ka sa point na mapapaisip ka nga talaga eh. Kaya, grade 7 at that time, ginagawa ng mga soiree-soiree Oo. ng school, di ba? Kayo, sino kaswari nyo nun? Um, hindi ako umabot. Ateneo. Oo, parang, oo, hindi eh. Iba-iba din eh. Like, may Xavier, may Ateneo, may Lasal. Iba-iba din eh. Depende yata sa parents kung sino Mhm. yung ano nila. Kasi parents ang nag-aayos niyan eh, hindi school, di ba? Ganun ba? Kami Oo, merong organized by the school. oo, May organized by isa, the school, pero yung parents ang mag-organize talaga. Yung like ganun mag-aayos. pala. Kami, San Beda, grade 7. Tapos, high school, merong Xavier, may De La Salle, Lasal Green Hills naman. So, may Oo, options din. Tapos, may ibang pupunta sila sa school namin. oo, Pero sa Xavier, for some reason, kami yung pumunta sa school nila. Parang sabik kadiri. oo. Pero ang weird kasi, hindi naman ano yun eh. Kumbaga parang that's just one interaction. Wait, right. Oo. Pero yung everyday mo na nakakasama, Oo. parang sa I'm akin wala surprised kasi naman akong Jeannie, ha? kasi ikaw, boyish ka dati dahil may mga kaibigan ka ring lalaki, di ba? Oo, Hindi, oo, may interactions ka with other kids that are boys. oo. Pero No, natibo ka pa rin. hindi ako natibo. Like parang alam mo yun, yung nagandahan lang talaga ako sa kaklase ko. Ah, Pero ah, hindi ah, naman to the point na liligawan ko kadiri. ah. Alam mo yun, nagagandahan lang talaga ako sa kanya. Still Tapos, happens naman kahit hindi ka all-girls school. Yung parang mga beanie, or K-pop crushes, di ba? I think oo. ganun din yun eh. Pero sa tingin ko, dahil sa peer pressure din yon, like yung mga ibang Mhm. kaibigan ko sa Miriam, nagkakaroon sila ng crush na babae. So parang bakit ako hindi? Parang nagtatanong ako, ba't ako hindi ako Mm. nagkaka-crush? Tapos biglang, ay maganda si ganito. Tapos oo nga, no, maganda siya. Alam mo yun, yung parang nagkakaroon ka ng discussion dun sa utak mo na yung mga friends mo nagkaka-crush. Tapos ikaw bakit hindi ka man lang nagkaka-crush sa mga nakakasama mo na to? Parang ganon. Tapos biglang sasabihin mo na sa sarili mo na, sige na nga, magkaka-crush na nga lang din ako. Parang ganon. Pero sila, natuluyan ba? Oo, yung iba. Talaga? Oo, natuloy sila. As in talagang mukha naman talaga silang tibo. Mukha talaga silang, I wonder, no, is it the environment or nature talaga nila, kahit saan mo silang ilagay, magiging tibo sila eventually? Kasi may mga kakilala naman ako, co-ed school sila, pero tibo pa rin. Isang grupo sila ng mga tibo sa CSA, oo, hanggang ngayon, Colegio tibo. San Agustin. Hanggang ngayon, tibo. Nasa States, tapos may mga partners na babae din. Oo. So, pwede rin by nature, ganun talaga sila eh. Pwede. Just so happen napunta Oo. sila sa all-girls school na pinatuwaan nila. Oo. Pero 'di ba, parang paano kung lumusot ako ta's biglang hindi pala alam mo 'yun? Parang Hmm. ewan ko lang, hindi ko alam. Pero siguro ang pinaka tinatanong ko ngayon, necessary pa ba ang all girls at all boys sa panahon ngayon? That's true. You know, in Miriam, for example, hirap sila mag-gather ng mga students na all girls dahil konti na lang ang mga parents na gusto ang all girls pagdating ng high school. So, nangyayari, all girls school hanggang grade 7, tapos Oo. nililipat nila sa ibang school. Dito, Oo. halimbawa sa Santa Rosa, nililipat Hmm. nila sa Xavier Novali pagdating ng high school. Or in other Hmm. schools, basta co-ed na gusto nila. Oo, oo. Tapos, I think Miriam dyan sa QC.
ginagawa nila, may mga boys na rin as early as kinder? O hindi Hindi. pa rin? Ever since talaga, yung kinder tsaka nursery, co-ed yan. I see. Oo. Tapos pagdating sa grade school, yun, hanggang high school, ano na siya, All all girls girls. na. Tapos may time na yung college co-ed din. Pero tinanggal nila. Sila GB nga yung last batch eh. Ay hindi, parang Ganun ba? after Talaga? ng batch nila GB yung last batch. Na-realize nila dahil kay GB, hindi pala. It won't work. Ang kukulit pala naman lalaki, parang gano'n. Hindi, pero yun nga, tinanggal nila. Hindi ko nga alam kung bakit paurong eh. Di ba dapat, yung Ateneo nga ngayon, yung grade 1 nila, co-ed na. Yun nga, recently lang yun, no? Oo, Basta after tapos, ng pandemic or even during the pandemic. hindi. Ngayon lang, this year lang. Tapos, yung grade 7 nila, co-ed na rin. So parang inuunti-unti nilang ginagawang co-ed. So may mga babae na sa Ateneo, sa grade school tsaka sa high school. Pero yun lang the ideal setup. Kung ako nanay tas may daughter, well, nga, may daughter nga pala ako. Kasi isipin mo, kung plano mo rin naman ipaaral yung anak mo sa college, sa Ateneo, might as well start them young, as early as kinder. Pero ngayon, ano yung ratio ng girls to boys? Konti pa lang ang babae kasi syempre bago pa lang eh. Hindi kaya natatakot. Parang medyo nakakatakot din in some ways. Di ba? O paraning lang ako. Hindi siguro, kaya nung unang panahon, kaya po may mga all girls, all boys dyan. Kasi, di ba very, yung mga very conservative yung mga parents. Ayaw nila yung, lalo na kapag teenager, raging hormones yan. So, baka kung ano-ano yung gagawin nila sa school, na hindi supervised. Alam mo yun, yung baka yun nga, yung kinakatakutan nila, magliligawan, magkabuntisan, yung mga ganon. Kasi, tsaka baka may mabastos na babae. Diba? Kung ayaw naman ng girl, mabastos. dancing or whatever. Oo, pero kasi sa panahon ngayon, tas nakita natin, kailangan nilang maging attached dun sa yung nila, yung make nila. Right. Like, kailangan nila maintindihan kung ano yung make nila. Tapos, kung ano sila, kung girl ba sila, kung may yung nila, basta yun, yung genitals nila, kung pang babae, then they have to be attached with that before they explore other whatever, kung ano man yung gusto nilang i-explore. Pero kailangan muna, ako kasi gusto ko ma-attach talaga muna sila kung sino talaga sila bago sila mag-explore. Katawan nila. Yeah. Oo. So baliktad sa'yo. Ideal setup sa'yo, all boys muna, tas eventually they go co-ed. Hindi. Ang ideal sa akin, co-ed na siya sa simula pa lang. For me. Oo. Kasi kung bata pa lang sila, like kinder, nursery, makikita na nila kung sino yung mga lalaki, sino mga babae dun sa school eh. Magkakaroon na sila ng mga friendship na mga, yung may variety ba? Hindi lang yung parang, babae ako, babae tayo lahat, tapos puro gano'n, alam mo yun? Ang weird lang. Ang weird sa akin ng all girls, all boys, parang gano'n. At saka, ang observation nung ibang kakilala ko na hindi galing sa all girls, sabi nila, pagdalhin mo daw ang student from an all-girls school to co-ed, iba daw galaw. Parang mas less conscious, more conscious pag dalhin mo sa setup na may boys na. Mas conscious sila kapag pag all-girls. Pag may boys na. Tama ba? O baliktad? Hindi ko alam kasi ako, sa experience ko, di ba nag-all-girls ako. Pagdating ko sa co-ed, na culture shock lang ako dun sa kagaguhan ng mga lalaki. Alam mo yun? Pero kilos-wise mo, pero sa kilos walang ko nagbago. hindi eh. Alam mo yung parang mas naging one of the boys nga ako nun eh. Parang parehas tayo. So ngayon, hindi ko alam. Kasi may iba siguro din na yung mas kilos nila, not the same as how you put it in a setup na panay babae. Oo. Kasi dito na to interact eh. Oo. Pero sa ideal world, yung mga magkakapatid, mix naman yan eh. Hindi naman puro all girls.
Sa Sabagay, magkakapatid, oh. 'di ba, hindi naman puro all girls, all boys. Tapos sa bahay mo, tuturuan pa Oh, rin yung mga cousins mo babae rin, like, oo. oh, you sit down properly, baka makitaan ka kasi naka-skirt ka, yung mga gano'n ba? Mm. Sasabihan mo lang naman yung anak mong babae na, "Oh, wag ka masyadong mag-ano, yung umupo ng ganyan kasi nakikitaan ka," or gano'n din sa lalaki. "Oh, wag mo masyadong itulak yung kapatid mong babae kasi mas Oo, malakas don't be ka," too parang harsh. gano'n. Yeah, So, it starts dun sa home. correct. Tapos pagdating na sa school, normal na. Like minimal minimal sabihan na ng mga sa mga bata, minimal advices or minimal reminders na kung paano sila gumalaw, kung paano sila makipag-usap, kung paano nila i-handle yung parang parang kasi pagdating sa school setting dapat magkakapatid na silang lahat diyan. Mm. Parang obsolete na nga, no, ang all girls, boys. Nung panahon kasi ng mga magulang natin, tsaka prior to that, iba kasi yung tinuturo nila eh. Kunyari, babae, very mommy, Prim yung and mga luto, proper. oo, personality development, cooking classes, sewing classes, may mga ganyan ba kayo Oh, sa Miriam may dati? gender ano, Di ba? ano nga gender labor, yung gender Oo. work. Yan. Tapos pag lalaki, halimbawa, Don Bosco, meron silang carpentry, Oo, woodworks, engineering, oo. woodwork, yung very stereotype of what a man should do in the outside world. Eh Oo. ngayon, with the woke culture and everybody is supposed to be equal, dapat okay lang. Kung may cooking class ka, di turo mo rin sa mga lalaki kung co-ed kayo. Oo, Diba? totoo. Kasi may mga single Kung, mom na ngayon, ginagawa na nila lahat ng trabaho din ng mga lalaki. Single dads, ganun din yung ginagawa yeah, nila sa mga, sila na oo, nag-aalaga, change diapers, ganun and all. exactly. So, dapat, i-abolish na yung mga all girls. Hindi, Oh, alam mo, hindi. I-co-ed na nila. Sa akin, co-ed mas na gusto ko nila. i-co-ed na nila. Pero sinusubukan na. Halimbawa, well, since ko, yung kabatchmate ko ngayon, siya ang principal ng high school. Hirap sila to gather students kasi parents would now really prefer co-ed. Pero they're sticking to their purpose of being an all-girls school. Some parents still find value in it. Mm. Pero, yun nga eh, changing times eh. Iba Oo. na pangangailangan ng society eh. Mm. Kasi mas gusto ko naman regulated yung ano pag-meet nila sa opposite sex. Like, yun True. nga, sa school, everyday nakikita nila. Kesa naman yung sa kasi hindi mo naman maiiwasan na magkakaroon sila ng barkada na sa opposite sex, 'di ba? So parang at least when they go out, alam kung nasa co-ed sila, when they go out with Alam mo the kung sino with kasama. with oh, hindi lang 'yon. Alam mo na yung isa yun na 'yon. Alam mo na kung sino kasama nila and they know already how to deal with them. Hindi yung Yeah, parang yeah. all boys, 'di ba? All Oo. boys. Tapos biglang lalabas sila. Tapos alam mo yung parang Kanya-kanyang nag-aanuhan. diskarte. Oo, Oo. nag-aanuhan pa sila. Sobrang big deal na may na-meet silang Awkward. babae. Yeah, Tapos yeah. hindi sila marunong makipag-usap sa babae. Alam mo, parang tanga lang. Yun nga. Doon nga lumabas yung term na parang masyadong sabik. Oo, Yung very yun. eager na parang ang manyak na nung dating. Oo. Pag all boys, ah. Oo. Ngayon kasi, from what I found out, yun nga, tama, parents yung nag-organize ng mga soiree. Tapos, pipili yung side ng, parang by classroom sila eh. Ito sa Xavier Oo. by class. Tapos sila ang mamimili from another school kung sino yung class din na mag-interact sila, ikakaswari nila. So, parang selection. I don't know how they do it, pero yun nga, by class. Hindi siya by barkada, hindi siya magsisingle out ng kung sino mga babae lang. Pero Oo. by the package, kumbaga, class Mm. to class. Tapos parents ang mag-organize, maghahanap ng venue, pipili ng caterer, ganyan. Oo. Parang ang dating niyan para siyang fixed marriage. Oo nga, para, buti nga yung fixed marriage, ang naisip ko parang aquarium eh. Ang pangit. Kasi itong Aquarium. class ng bale nephew ni Arch, tinanggihan yung isang class
So baka siguro may hinahanap silang mga particular girls na popular in that batch na gusto nila yung isang class yung maging kaswari nila. Oo. Di ba? Kasi very physical ang attraction pag ganyang age, di ba? Oo. Nakakatawa. Yun, so ikaw, anong gusto mo? Alisin na mga co-ed, mga Oo. all exclusive. Oo, alam mo ba, ang hirap minsan. Kailan ko ba tinanong to kay Fonzie? Siguro mga grade 6, yung ganon. Kasi may ganong age, di ba may mga crushes na, mga grade 5, grade 6, may mga crushes na. Alam mo ba, unconsciously, tinanong ko lang, hindi ko pinag-isipan yung tanong ko kay Fonzie, tinanong ko lang, Fonzie, may crush ka na? Sabi niyo. All boys sila doon. So parang, saan Oh naman my siya God. makakamit, di ba? Saan naman siya makakamit ng babaeng crush? So, Tapos, totoo pala yung joke mo na yun. oo, Di ba may joke ko na ganyan? oo, tas tinignan lang niya ako. Sabi niya, wala. Gumanon siya. Tapos, saka ko lang naisip na, oo nga, no. Paano, Jenny, kung umoo si Ay, Fonzie? gay! Ano ba yan? Biglang sumusulpot na. O, at least Ito si babae. Kay. Ikaw, feeling ko, very liberal ka eh. Matutuwa ka pa nga kung Becky si Donkey. Gago, wag kang ganyan. Ay, May hindi. mga nakikinig. Oo, linalagyan nga niya ng flower yung yung tenga ni Donkey. Ang pretty. Hindi nga, ako totoo naglagay okay. nun. Hindi ako naglagay nun. Si Kobe naglagay nun. Kasi sabi niya, hawak-hawak niya kasi si Donkey. So, pinapasyal nila dun sa may garden sa gilid. Tapos pagkadating sa akin, meron ng bulaklak. Oh. Sabi ko, ayos ka talaga. Ginagantihan mo yung anak ko. Sabi niya, oo, kasi di ba pinagsusot mo ako swimsuit dati. Swimsuit. One piece. So, ayaw mo. So, kung balang araw, papaaralin mo siya sa all boys or co-ed? Hindi sa co-ed. Co-ed pa rin. Oo. Ang mahirap kasi pag exclusive eh. Alam mo yung, baka kasi mawalan siya ng emotional quotient pagdating sa babae. Yes. Yes, EQ. Ano ibig sabihin nun, Kay? Basta, nabasa ko lang yun. Spell quotient. Binubuko niyo naman ako. Minsan na nga lang ako magbasa eh. Pero maski co-ed, halimbawa, marami ring nabubuntis ng maaga. Meron yung mga grade 6 nabubuntis. Alam niyo kung Tapos sino apparently nga yun. ginagawa sa CR ng school. Well, Paano sila nabubuntis Oo. kung ano? Ako, Quickie, co-ed. Ayun, co-ed. yan yung Oo, mga yan. cleaners. Yan yung mga cleaners na naiiwan sa school. Paggabi. Ba't Oo. alam mo kay Yung mga based on experience? ang hirap maging cleaners. Come to think of it, may advantages nga kung all-girls school. Kung Ano? sakaling mag-shota-shota yung anak nyo sa all-girls school, at least hindi siya mabubuntis. Kaso magkaka-ovary chuchu naman siya. I mean, magkaka-problema naman siya sa reproductive niya. Ganun ba yun? Pag hindi nasundot? Hindi. Pag madumi yung kamay. Ano ba yan? Bakit Pag gano'n? high school ba? Sobrang hygienic nyo ba? Hindi naman Oo, may na. sabon. Isip to that point. May sabon Walang naman sabon. siguro sa CR. Pero pucha, pagka hindi mo na maiisip Kadiri. yun. Oo, kadiri. Mamaya, galing pa kayo ng boodle fight. Poodle Alo, may kanin yung kay Personnel. Aray ko po. fight. Poodle fight. Nag-poodle fight kayo sa school. Sobrang tanga ng idea ang puta. Kaya gusto ko nandiyan ka eh. Biglang lumalabo yung usapan niya. Tapos ang layo. Ang layo ng idea. Parang saan mo nakuha yun? Kaka-ovarian cancer pa eh. Umabot sa ganung point. Uy, may studies ba yan? Wala namang research yan. Meron. May statistics ba yan? Meron. Mga tibo nagkaka-ovarian cancer Pag hindi... dahil sa finger. dahil sa finger. Hindi, Ewan ko ibig dyan kay sabihin, kung hindi man ganun, pwede ka magka-UTI. Di ba? Yung mga sakit-sakit. Oo. Dahil Nagkaka-UTI din naman kahit girl to boy. Oo nga, Ayun. oo nga. Kanya-kanyang sakit eh. No? Kung boy to boy, ano, ano,
HIV, mas malala. That is, kung girl to girl, walang nagkaka-HIV, I don't know. Pero mas prone talagang boy to boy. Bakit kaya? Yun yung lagi kong tinatanong. Semen may excretion Transfer of liquids. Bakit? Sperm. Meron din tayo. Oo. Pero hindi Kasi mo sa kanila, papasok. pinapasok nga sa exit. Exit Yeah, ang nga, dumi. no entry Oo. dapat. Oo. May germs. Oo, May germ. siguro yun Yeah. yun. Yeah. And then, again, huwag tayo mag-react masyado. Oo, Hindi natin huwag alam tayo kung anong mag-react nangyari naman. sa side na yun. Bakit may mga lalaki gusto nila ipasok sa puwet ng babae? Shout out to Jeline! God! Good to have you back. Gago. Ayan tuloy, Jeline, dahil wala ka. So ano? ano na yung lesson natin dito? Ang lesson dyan, maghugas kayo ng kamay, mapababae o mapalalaki kayo. Kahit ano Oo, mangyari. Para ma-retain natin ang ng all girls. Tsaka sabi mo pag no entry, ano yung sabi mo? Pag-exit, no Yan. entry. Ayun. I love it. Diba? Parang yung parking lang yan Pagka yung sa parking, pagka na pasok ka sa exit, nakalagay sa taas, diba? Wrong way. So, dapat pwede pala magpatattoo sa puwet, no? No entry. Ang pucha Hindi. naman. Ang nakalagay Ba doon, yun? wrong way. Wrong way. Okay, nakalagay no entry. Bawal pumasok. Ay, no. Kadire. So, ano advice natin dito kay nanay? Oo Sino nga, ba si nanay? Tanong natin si nanay. My question is, how to handle it? I just need enlightenment on how I can discuss this with her and not just getting insights from an overly conservative. Kasi nga yung anak niya, may mga nagkaka-crush na sa kanya. So how can she explain to her to stick with her gender? Parang ganun. Ayaw niya kasi itong particular nanay na to is not open to have her daughter to be a lesbian in the future. Parang, So siguro paano sa daw niya akin, i-handle? Siguro sa akin, as ano lang yun. Tama. Friends lang tayo Oo. Hindi ibig sabihin babae ka. Tama. Hindi ko lang kayo type. Parang ganon. I'm saving myself for a boy. Well, actually, parang yun. ganon. Parang same Pero lang. maganda yun, no? Parang Oo. sasabihin lang din niya na parang hindi tayo talo Parang I cannot see myself na in a relationship with you. It's the same as having... Or I'm still not ready to have a relationship. Parang Yeah, it's the same grade as 7. turning down a guy Yeah. na ayaw niya. 'Di ba? Tapos friends lang tayo. Parang ganon. Magtirintasan tayo ng buhok, ganon. Ano ba? Yung nanay ba? Ang paano daw i-handle yung anak niya? Tama ba? Hindi, paano niya ibibigyan ng advice na hindi... Advice yung daughter niya. Na hindi biased or too conservative. Oo. I-try niya lang. Kung hindi para sa kanya, hindi. Alam mo, kasi yung ganyang stage, yung grade 7, mga high school, yan yung exploring stage kasi. Hindi mo kasi, sa akin lang naman to, hindi mo pwedeng diktahan yung anak mo na, ay hindi, para ka lang sa babae, hindi, para sa lalaki ka lang. Pabayaan mo siya, kung type niyang i-explore yung same sex, di go. Kung hindi para sa kanya, hindi. Hindi ba? Kasi pagka lalo, di ba sabi nga, pag lalo mong pipigilan, lalong magpupumiglas. Lalo niyang gagawin. Bigyan mo siya ng freedom. O sige, kung may nagkakagusto sa'yo na babae at gusto mo din, go, itry nyo or itry mo kung hindi para sa'yo, at least alam mo at aware ka sa sarili mo, aware ka sa sexuality mo, na para ka lang talaga sa opposite sex. Parang ganon. Oo, 'di ba? Kasi pero with caution. Oo, bahala ka na doon. Basta yun ang sabihin mo. Bahala ka mag-explore. Kasi malay mo yan talaga yung para sa'yo or hindi ko alam. 'Di ba? 'Di ba? Wow. Kasi mature mo na. Naging nanay ka lang oh kay my God. ready.
I love the Diba? advice. Pero Kasi, tama naman yung advice mo eh. Kasi sabi niya, Oo. dapat hindi daw, parang somewhere in between, na not too biased, but not too conservative also. Oo. I like your advice. Diba? At least ikaw, alam ng anak mo na open ka at tanggap mo siya kung anong kahinatnan niya. Alam mo yon. So, Correct, yung anak yeah. mo, hindi siya magiging, hindi siya takot magsabi sa'yo. Na Oo. parang, Oo. Tsaka sinagot wala ko siyang, yung naging kami nung girl na to. Hindi pala ganun yun, iba pa rin talaga. 'Di ba? Para alam niya yung experience. oo. Tsaka para walang ma-develop na mental health issues. Totoo, di ba? Na you won't appear like Tama. controlling Oo. mom. Oo. Yun naman To talaga add to that, I agree Mm. with you, Kay. Ako, on the side lang, siguro let her have other activities that would explore her in meeting guys. So, Ayan. pwedeng Pwede sports din. activities. Ilabas mo rin Mm-mm. siya para may interaction siya with the opposite sex. Totoo. True. Para may buffet. May buffet So, na ibig naman. ibig sabihin lang yan, mami, baka bored lang yung anak mo. Hindi, Oo. hindi. Hindi naman yung pinapatulan, Kay. Parang Ayaw ikaka-crush sa talaga. kanya. Lumalapit yung mga babae sa kanya. Tapos ayaw niya. Okay, ayun. Ayaw niya. Mm. Yan, di ayaw niya pala eh. Pwede naman sila maging friends. Pwede naman, mag-volleyball sila. Oo, mag-volleyball. Bakit naman daw Volleyball na. volleyball? Sports Bakit yan. tibo yung volleyball na? Hindi naman pang tibo yung volleyball. Ay, nakakasar. Hindi ako na. Ang layo na masyado. Napakawalang kwenta ng mga sinasabi. Okay, Uy, hindi mag-volleyball To be sila. fair, may point yung mga sinabi natin. Oo. So, O, ayun. dahil That's dyan, all, mommy. Mula sa kaboses ninyong, ewan ko, nagugulan na ako kay Kay. Di nila kay. Mula sa kaboses nyong just open the buffet of options, si D. Mula sa kaboses niyong forever panggulo ng Lady Bosses, kami ang... Lady Bosses. Bosses. Ay, kay Asko pala, hindi ko nasama yung pangalan ko. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.